Lord Jesus. No. Let's open our Bible in the book of Jeremiah, chapter 29. Verse 11. 29:11. Verse 11, for I know the thoughts that I think toward you, saith the Lord. No? Sabi niya, sapagkat nalalaman ko ang mga pag-iisip na aking iniisip sa inyo. Thoughts of peace, kaisipan ng kapayapaan, and not of evil. At hindi ng kasamaan. Sabi niya, to give you an expected end. Sabi niya, hindi tungkol sa kasamaan, kundi bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. Sinabi ito ng Diyos kay Jeremiah, at doon sa mababasa natin yan dito, na nung sinabi yan, because after 70 years na sila ay captive doon sa Babylon, sabi ng Diyos, okay, babalikan ko kayo, yung aking pangako, yung kaisipan ko, yung thoughts ko. So we pray for a while. Lord, again, thank you so much for the outpouring of the Holy Ghost every Sunday. Thank you, Lord, for answering our prayers. Thank you for the souls na pinapadala mo rito at sinisave mo, Lord Jesus. Lord, we are praying for every souls na binibigyan mo ng Holy Ghost, na babaptize or nabaptize in Jesus' name, na ikaw ay mahalin nila, Lord Jesus, at magpatuloy. Lord, continue to bless your word, anoint your word, Lord Jesus, na ito ay patuloy nagbibigay sa amin ng kalakasan. At the same time, Lord, we give you glory. Binupurihan ka namin, Lord Jesus. Lord, bless your word. We love you so much. Thank you for all the healing na ginagawa mo, Lord, sa buhay namin. Lord, we cannot do this alone. Thank you so much for being with us. In Jesus' name, amen. So ito mga kapatid, sabihin na natin yung title natin. Kung sino ang naka-pick up kanina sa sinabi ni Sister Kalin. Bago natin kantahin yung pangalawang kanta ba yun. Sabi niya, let's take this opportunity to isipin natin kung ano yung mga kabutihan na nagawa ni Jesus sa buhay natin. Bago tayo kumanta, isipin. The title of our preaching today is Thinking About God. T-I, hindi T-A. T-H-I, hindi ito T-H-A. Thinking About God. Sa Jeremiah 29:11, mga kapatid, pinaliwanag ng Diyos dito kay Jeremiah. Sabi niya, lahat ng kaisipan, sabi niya, alam ko yan. Lahat ng naiisip ko tungkol sa inyo. Sabi niya, tungkol sa kapayapaan. Lord, thank you for giving us the Holy Ghost. We have the sound mind, not of fear, but of power, of love, and of a sound mind. Sabi niya, lahat ng naiisip ko, sabi niya, tungkol sa inyo ay tungkol sa kapayapaan. Hindi tungkol sa kasamaan or masisira kayo. God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. Sabi niya, upang bigyan kayo ng pag-asa sa inyong huling wakas. To give you future and to give you hope. So ito mga kapatid, ni minsan ang Diyos ba natin nagkulang sa atin? Ni minsan ba mayroon siyang mga pagkukulan na dapat nating singilin? Wala, Lahat, sabi niya, for all things are for your sakes. Sabi niya, lahat ng naiisip ko tungkol sa inyo. Hindi ba pwedeng mangyari sa ngayon na, Lord, lahat na lang, anong nangyayari? Sa araw-araw na lang, kami ang naiisip mo. Wala ka ng ibang iniisip kung hindi kami.
Ilan kaya sa ngayon ang nakakaisip na magsimba? Sa panahon na ito. Sigurado, majority ang gustong pumunta sa mall sa ngayon. Pumunta sa mall, tapos dala yung aso, nakaganon yung aso doon. Naka-stroller yung aso, ang ganda ng diaper, ilan yung aso. Mas marami pang nakaisip niyan kaysa sa lumapit sa Diyos. Nakaisip sa ngayon na humingi ng tawad sa Diyos. Sabihin na natin, hindi nila alam yung baptism in Jesus' name, receiving of the Holy Ghost. Pero human nature, ilan kaya ang nakaisip sa ngayon, Lord, ang dami ko na palang pagkakamali, ang dami kong pagkakasala sa iyo, Lord, humingi ako ng kapatawaran. Ilan kaya ang nakakaisip sa ngayon yan? Ilan kaya ang mayroon sa ngayon na nakakaisip na magpasalamat sa Diyos sa lahat ng mga biyaya, sa lahat ng ginawa niya sa buhay natin? Ilan kaya mayroon sa ngayon? At ilan kaya ang mayroon sa ngayon ang minumura, ang sinisisi ang Diyos natin? Dahil sa takbo ng buhay nila na nasira o naghirap. Bilyon ang tao sa mundo natin sa ngayon, mga kapatid. Pero ilan kaya ang nag-iisip na, Lord, babawi ako sa iyo? Ilan kaya? Pero sinasabi ng scriptures, ng Biblia, na ang lahat, hinanda ng Diyos, lahat, wala siyang iniisip kung hindi para sa atin. Yung tao na nagmamahal, di ba lagi mong iniisip? Nung pagmahal mo yung tao, crush mo pa nga lang, lagi mo nang iniisip eh. Hindi ka na makatulog dahil crush mo na siya eh. Tapos maya-maya, uy, mahal na kita. Kahit di mo pa nakikita, mahal mo na siya. With all and everything, mga kapatid, pag ang tao nagmamahal, lagi niyang iniisip yung tao na yan. Sa mag-asawa, yun, may mga anak, pwedeng ganun. Pag uwi mo, ang iniisip mo kaagad, dahil mahal mo yung tao, ang iniisip mo lagi kung paano mapasaya yung tao na yon na mahal mo. At kung ikaw may anak, ang isip mo, uuwi ako sa bahay, kahit makabili lang ako ng ano dyan, nung kapiraso lang, basta pag uwi ko, basta pag uwi ko, may masabi lang yung mahal ko, yung sweetheart ko, yung anak ko, basta may masabi lang siya, may pasalubong ka sa akin. Iba na yung pakiramdam. The thought na mai-express mo na siya ay mahal mo. Ilan kaya, mga kapatid, Lord, ikaw na lang lagi ang nagko-comfort sa amin. Ikaw na lang lagi ang nagpapasaya sa amin. Ikaw na lang lagi ang nag-iisip ng lahat kung anong mabuti para sa amin. Lord, ikaw na lang lagi ang taya. Lagi kang talo. But Lord, thank you. You are a long-suffering God. Hindi ka naniningil kaagad. Lord, hayaan mo na kami naman ngayon ang taya. Hayaan mo, Panginoon, na kami naman ang magpapasaya sa iyo. Lahat na lang ng kaisipan ng Diyos natin, mga kapatid, para sa atin. Parang unfair sa Diyos natin, Na para bang, kaso dinesign niya yan na lahat para sa atin. John chapter 5, verse 39. Dahanan natin. John 5:39. Search the scriptures, for in them you think you have eternal life, and they are they which testify of me. Sabi niya, saliksikin ninyo ang mga kasulatan, sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon, tinatagalog natin for everyone to understand, ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang magpatutuo tungkol sa akin. Walang anuman, walang sino man ang pwedeng magbigay sa atin ng buhay na walang hanggan kung hindi ang Scripture. Wala nang iba pa. Kung hindi ang salita ng Diyos. Kundi ang kasulatan, ang Word of God, at ang Word of God ay walang iba kung hindi si Jesus. Majority sa atin, karamihan, Katoliko, born again,
Christian, Pentecostal, kahit mga Muslim, they believe in the scriptures, they believe in the Word of God. Pero sabi ni Jesus, saliksikin ninyo. You search the scriptures. Why? Kasi baka mamaya yung scripture na hinahawakan mo, akala mo ligtas ka dyan, hindi pala. No? Sabi niya, saliksikin mo. No? Ang dami nating mga tao, kahit tayo personally, nung wala pa tayo dito sa church, may pinanghahawakan tayo na scripture, na salita ng Diyos, brother, kung save ka, save na rin ako. Ano? Ganun tayo dati. No? No? Yung rebulto mo, isa lang, yung akin, libo-libo. No? Ekta-ektarya, taga-supply ako ng rebulto sa Quiapo. No? Oh, sinong mas ligtas? Ikaw wala ka, ako mayroon. No? No? Ang dami nating tinatayuan. No? Sabi ni Jesus, saliksikin nyo ang scriptures. No, dahil marami yan, because Satan also using the scripture. No? Si Satan din gumagamit ng scripture, no, para linlangin tayo. Kaya kinlaro ni Jesus, sabi niya, you search, saliksikin ninyo ang scriptures, no, galugarin ninyo, dahil baka kayo, iniisip ninyo, ligtas na kayo, dahil yan ang word of God na hinahawakan ninyo, yung pala, hindi kayo ligtas dyan. No? Tayo dati, no, ang dami. No, kung ano-ano, hindi lang naman majority sa atin, Katoliko, pero mas, yung iba rin kung ano-anong pinasok. Kaya yung iba naman sa atin, may nag-Mormons, may nagsaksi ni Jehovah, may Seventh-day Adventist, may Muslim. Bakit nangyari sa atin yun? Because we are searching the scripture. No, nagagalugad tayo, akala natin, okay na ako rito, tatandaan na ako rito, kasi ito talaga ang tinatayuan namin, ito talaga ang tama. Akala natin saved na tayo, akala natin ang scripture na yon na pinangahawakan natin, yon ang magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Pero pagdating natin dito sa church, hindi pala sapat yung scriptures na pinapanindigan natin. Ano ang sabi ng scriptures? You must receive the Holy Ghost and be baptized in the name of Jesus Christ. You must repent, no, for our sins. No, para doon sa mga kasalanan natin. At nung nangyari yan, ngayon, no, naghahanap pa ba tayo ng scriptures? No, nagagalugad pa ba tayo kung paano tayo maligtas? No, solid ang ating pinanghahawakan sa ngayon, mga kapatid. No, kahit anong paikot-ikot ng scriptures na mayroon tayo sa ngayon, kahit anong balya-balya mo dyan, anong paalon-alon mo, we are settled in the Word of God. No, hindi na tayo nalilito. Why? Pag binasa natin, ano ang sabi niya kanina? Sabi niya, buhay na walang hanggan at ang mga ito'y siyang magpatutuo sa akin. Tungkol sa akin. No, paano natin malalaman? We are searching the Word of God. Nagbabasa tayo ng Biblia kasi sa pagbabasa natin, sa paggalugad natin, anong sabi niya? Yung scriptures mismo ang magpapatunay na ang scriptures ay ako. No? At ako mismo ang magbibigay, no, ng buhay na walang hanggan. No? And Lord, we are so thankful na ginaid mo kami. No? Kasi lahat tayo may kanya-kanyang prinsipyo sa buhay. No? No? May matalino, may degree holder, may doctorate, may business holder, may no, no, may hawak na negosyo, lahat na lang, may pot holder. No, may pot holder, may driver. No, lahat na lang iba-iba, mga kapatid, kanya-kanyang hawak sa prinsipyo na yan na nangugat na akala natin, Lord, ligtas na ako rito. But Lord, thank you for you are a merciful God. No, you are a merciful God, Lord Jesus. Although ang ating way ay mali, pero nakita ng Diyos natin na ang puso natin ay tama na lumapit sa Kanya. So sa mali na yan, sa maling kalsada, sa maling daan na tinahak natin, alam ng Diyos na tama yung puso natin kung paano makalapit sa Kanya. Anong ginawa niya? Huwag ka dyan, dito ka sa kabila. Ito ang tama. That is why we are here right now. Thank you, Jesus. Dahil kung hindi mangyari yan, that is why, mga kapatid, no, dito sa atin, hindi tayo patamad-tamad, hindi tayo nakukontento, marami tayong nakakausap niyan. No, kahit kami ni Brother Roland, mga na Bible study kami. No,
Sister, ano ba yung saan ba, sabihin mo nga sa amin, saan ba yung kaligtasan na sinasabi mo rito? Kasi yung sa amin, klaro, ito pinag-uusapan natin. Basta brother, andyan lang yan sa Bible eh. Search the scriptures. Basta, buhay na walang hanggan ang pinag-uusapan natin dito. Hindi ito buhay na parang wala lang, but buhay na walang hanggan na inihanda ng Diyos sa atin, mga kapatid. That is why we make it seriously. Gusto nating seryosohin ito sa Psalms chapter 8. Psalms chapter 8. Psalms 8, verse 3. 8 verse 3. When I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon and the stars which thou hast ordained. This time, mga kapatid, 50% of the book of Psalms was written by David. The book of Psalms consists of 150 chapters, and 75 of it gawa ni David. A man after God's own heart. Out of 75, sabi dito, when I consider thy heavens, the work of thy fingers, the moon, and the stars. Sabi na iba, Brother, bakit wala yung sun? Bakit moon and stars lang kanyang sinabi? Hindi niya sinama yung sun. But again, mga kapatid, ang sabi ni David, pagka binulay-bulay ko ang iyong mga langit, ang gawa ng iyong mga daliri, ang buwan at ang bituin na iyong inayos. This time, while David was composing this word, sinasabi dyan, siya ay nakatingin sa langit. And it was evening. Habang nakaupo siya doon, nagninilay-nilay, ano na? Ha? Oh, sa gabi. Ano ba yung sinabi? Kaya walang araw. Hindi, but it's true. Habang nagko-compose si David sa gabi, nakatingin siya doon. Hindi niya maisusulat ang 75%, 50% ng Book of Psalms kung wala siyang time sa Diyos at kung hindi niya lagi iniisip ang Diyos. Gusto mong makalayo sa temptations, gusto nating makalayo sa temptations, at hindi tayo matalo ng temptations, you think about God always. Kaysa sa mag-isip ka na ikaw paano matempt, just think about God. Ang temptation, hindi binuboksing, hindi nilalabanan. Halika. Ang temptation, hindi nilalabanan, tinatakbuhan. Resist the devil and he will flee from you. Kasi mga kapatid, brother, may Holy Ghost ako, malakas ako, nabaptize ako, honeymoon period, walang anumang temptation ang makakatibag sa akin. Ha? Wala. Ngayon, panalo ka. Brother, grabe, napagod ako ng ukso. Napagod ako ng gusto. Ang tindi ng bakbakan ko sa temptation. Talagang napagod ako. Bakit anong ginawa mo? Nakipag-boxing ako. Nakipag-wrestling. Now, ngayon, ikaw panalo ka. But tomorrow again, ikaw napapagod, ang temptation hindi. At hindi siya tatakbo, hindi siya aalis hanggat hindi ka natatalo. So anong gagawin? Tumakbo ka na. Huwag ka na, run, Samson, run! Delilah is on the way. Run, Samson, run. Don't stick with it. Don't clave with it. Tumakbo ka na, huwag ka nang mag-stick dyan, huwag ka nang, kasi talo ka talaga dyan. Tumakbo ka na. Brother, ang lakas ko talaga sa Holy Ghost. I pray every day, I pray every night, I pray while in the office.
No? Habang nagbabiyahe, nagpe-pray ako, no. No. Tayo napapagod, ang temptation hindi. No. Takbuhan na natin yan, mga kapatid. So David, habang nagninilay-nilay, nagbubulay-bulay siya sa gabi. Hindi niya magagawa yon kung wala siyang time, kung hindi niya lagi iniisip ang Diyos. That is why he was a man after God's own heart. Dahil alam niya kung paano pasayahin ang Diyos. Tayo rin, mga kapatid, no, kung si David nagkaganyan, kaya rin nating pasayahin ang Diyos natin. No. No, yung bang minsan na, Lord, ikaw na lang lagi ang gumagawa ng lahat. Lord, ikaw na lang lagi ang nagpapasaya sa amin. Lord, baka pwede ikaw naman ang pasayahin namin. Lord, baka ngayon, pwede namang kami naman ang taya. No. No. Pag nakaharap ka ng sitwasyon, nakaharap tayo ng mahirap na sitwasyon, just think about God and what He has done. Kung ano na ang nagawa niya sa atin, when I think about the Lord. No, how He saved me, how He rescued me, how He keeps me, how He provided me, everything. Lord, you are worthy. No. You are worthy. We are so thankful, Lord Jesus. So habang si David nagsusulat, nagbubulay-bulay, nagninilay-nilay, tawag doon, nagmi-meditate, no, sa kailaliman ng gabi habang nakatingin sa langit. No, habang sinusulat niya. Sabi niya, Lord, we must take time to think about God. And we must take time, magkaroon tayo ng pagkakataon to get out of the office, no, lumabas sa bahay at tumingin man lang sa langit. No. No. Ano ang maganda sa araw? Pagtingin mo sa araw, may bituin, wala? No. Wala. No. Pagtingin mo, Lord, puro usok sa Metro Manila. No. Isisi pa sa Bulkang Taal ang polusyon. No, pagtingin mo sa araw, anong mayroon? Nothing. No. No, silaw, liwanag, yun lang. Pero anong sabi ni David nung habang siya ay nagsusulat? No, sabi niya, Lord, habang binubulay-bulay ko ang mga langit na gawa ng iyong mga kamay. No, ang buwan at ang mga bituin. No, you put them in order. No, yung bang minsan, Lord, how wonderful. No. No. Beyond measure. No. And we are so thankful na ikaw ang Diyos namin na naglikha ng lahat ng yan. No. Yung bang puso natin na umaapaw sa pasasalamat sa Diyos, na siya naging Diyos natin, tayo naging tao niya. No, pagtingin mo dyan sa gabi, habang si David nagsusulat, Lord, no, doon na lang No, yung hindi niya ma-express sa kapwa niya, i-express na lang natin sa Diyos. No, yung hindi natin kayang i-express sa kapwa natin, wag na nating i-marites sa kapwa natin. No, sa Diyos na lang natin idiretso. No, may silbi pa. No, while habang nagsusulat si David, Lord, it's very wonderful na habang sinusulat mo ang buwan, yung buwan andyan, yung mga bituin andito. Sabi niya, Lord, siguro isip niya, no, hindi sila nagbubungguan, no? Yung size ng isa, no? Mass and space, space and mass. Lord, yung direction ng isa, yung mga bituin nandyan, Lord, you put them in order. No, you ordain them. Lord, hindi sila nagbabanggaan, no? Umpisa ng creation. No, doon pa lang yung bang ang kaisipan ni David, Lord, grabe ka. No? No, kaysa sa mag-isip ng lahat ng negative at magmukmok, Lord, sakit talaga. Lord, ang dami bukas bayaran na. Just think about God. No, kaysa magmukmok ka dyan na, Lord, ganito, ganyan. No! Nawawalan ng silbi ang Holy Ghost, nawawalan. No, ng parte ang Diyos natin sa kakaisip, Lord. No, hindi, andyan siya. Ano bang problema mo? Simple lang. No, mula creation, andyan na yung langit, ang lupa. Ni minsan, hindi pa sila nagbubungguan. Hindi pa ba sapat yan na masabi natin that, Lord, you are mighty. You are almighty, Lord Jesus. You are almighty. No, sabi niya, yung mga buwan, yung mga bituin. Remember, mga kapatid, there is beauty in the midnight. There is beauty in the darkness. No? Paano mo makikita ang araw
or ang bituin sa araw? Wala. No? Pero sa mga panahon na madilim ang sitwasyon ng buhay natin, may moon, may stars pa pala. No? No? Ibig sabihin, mga kapatid, na sa atin, God created the darkness, but He also created the moon, the stars, andyan lahat. So nasa atin na lang ang tumingin at kung ano ang takbo ng paningin natin, saan ka titingin? Sa kailaliman ng kadiliman o sa buwan at saka sa bituin na siyang naglikha niyan. Pero pag tingnan mo, no, hindi mo ma-appreciate yung sun, hindi mo ma-appreciate ang bituin, ang buwan, hindi mo ma-appreciate kung wala yung darkness behind them. No. And Lord, thank you so much. Troubles are everywhere. No. Problems are everywhere. No. Sino walang problema? No. Liam, may problema ka? No. Oh, si Brother Liam, kakatapos lang din ma-surprise niyan. No. May problema siya. Akala niya, graduate na siya. Yun pala, tuloy-tuloy. No. But again, ang sabi namin, no, patay lang ang walang problema. And Lord, thank you so much. No. We face everything. We have problems. We have health conditions na hinaharap sa buhay, mga negosyo, sa opisina, sa trabaho, sa pamilya. But Lord, we are so thankful you are there. You are there, Lord Jesus. We clap our hands to Jesus. No. Ito, mga kapatid, no, sa habang sinusulat ni David, naririnig naman ano? No. Habang sinusulat ni David, sabi niya, which thou hast ordained, ikaw lahat ng nag-ayos niyan, pagdating sa verse 4. No? Habang siya nagsusulat, no Lord, grabe ang nilikha mo. Yung buwan, yung stars, ganun sila kaganda, hindi sila nagbabanggaan, may kanya-kanyang space sila, yung kanilang bigat, yung gravity, lahat, no, na mas perfect, no, maayos lahat, andyan sila. Pero pagdating sa verse 4, biglang pumunta ang kaisipan ni David, no, from the creation of God and doon sa kaitaas-taasan. Pagdating sa verse 4, sabi ni David, what is man? No. That thou art mindful of him. No. Ang ganda-ganda ng creation ng Diyos. Biglang dinugtong ni David, Lord, ano ang tao upang iyong alalahanin? No. Mindful of him. No. Lord, sino ako para iyong alalahanin? No. Lord, lahat ng creations mo dyan, nagbibigay ng saya sa iyo. They are perfect. No. It was good. No. Kami na nilikha mo, kami itong tao na nililikha mo, na nagbibigay ng sakit sa ulo, sakit sa puso mo. No. Kami ang nagbibigay, ano tawag natin dyan? No. Lagi ng sama ng loob sa iyo. No. Pero ang sabi ni David, Lord, ano kami ng mga tao na kami ay alalahanin mo. Lord, thank you so much. Thank you so much, Lord Jesus. No. Na kami ay iyong alalahanin. No. Sabi niya, at ang anak ng tao upang iyong dalawin siya. No, that thou visitest him. No. How excellent is your name, Lord Jesus. No. What is man? No, alam nyo, mga kapatid, dati hindi natin ma-appreciate ang Diyos natin. No? Dati hindi natin siya mabigyan ng time, hindi natin siya mabigyan ng pansin. Lord, thank you for what you've been doing every time we pray on a Wednesday. We're always thinking about you, Jesus. No, every time Wednesday, sa prayers natin, nakakaboylo na tayo, na unti-unting natututunan na natin kung paano mag-express ng sarili natin sa harapan ng Diyos. No, speaking in tongues, speaking in unknown tongues, as the Spirit give it us the utterance, no, na nasusundan na natin siya. No, at habang nagpe-pray tayo diyan, wala naman diyan sa paligid natin at nagsasabi, grabe, paano, paandar, pasikat, no?
No, grabe, oh. Parang pinapakita niya na marunong na siya mag-speaking in tongues, oh. No. Walang ganyan because in unison, we are all thinking about our God. And we are all thanking, Lord, we are thinking, we are so grateful. Oh, thank you for everything that you've done. No, alam nyo mga kapatid, kahit ang kagandahan minsan, no, ito lahat, Lord, thank you for everything you've done sa buhay namin, lahat libre. No, yung mga sitwasyon na hindi natin kaya, Lord, ikaw gumawa ng paraan, libre. No, yung kalusugan natin na hindi kayang gawan ng paraan ng doktor, Lord, sa iyo kaya mo, libre. No. And it is so much to think about our God. No, nasa pagbiyahe pa lang natin. No, marami tayong mga examples, mga kapatid. No. Sabihin na natin, kung si Brother Ed, hindi gumaling ang mata niya, ano siya ngayon? No. Anong driving niya ngayon? No. Hindi mo ma-imagine. No. But Lord, that is enough for us. No, when we were in the hospital, no, when we were in loneliness, in sadness, no, sabihin na natin, near depression, ng mga sitwasyon, Lord, you are there. No, you're always thinking about us. No, wala kang inisip, Lord, masakit ang koreksyon. Yes, because God is thinking about us. No, and we must think about God also, mga kapatid, na ilagay lang natin, Lord, vice versa. No, yung tamang relationship, napapasaya mo kami, Lord, kami rin gusto ka naming pasayahin. No, so, paano natin magagawa yan? Lord, every time I think about you, gusto kitang pasayahin. Gusto kitang paligayahin. Pero pag Sunday, wala ka naman dito. No. Minsan, umaga ka lang, tanghali, wala pag Wednesday. No. So, paano natin mapapasaya ang ating Diyos, mga kapatid? No, pwede pa tayong humabol, hindi pa tayo huli. No, pag sumikapan natin, mga kapatid, na makayanan yan, no, minsan, when we think about the Lord, anong naiisip natin? Lord, sobra-sobra. No. Pag inisip natin ang Diyos natin, ano ang pumapasok? No. Pag nag-isip tayo ng mga bayaran natin, no, lahat ng negatives, lahat ng sakit sa ulo, lahat ng depression, lahat ng discouragement, lahat yan papasok. No. Para ka ng problemado, yung problema na napakaliit, dahil lumaki ng lumaki sa kakaisip, sa sobrang worry, lumaki na. But when we think about our God, no, nawawala lahat. No, ano ang naiiwan? Courage. Ano ang nangyayari? Strength, encouragement, yung lakas ng loob na Lord, andyan ka pala. No, nakakalimutan namin dahil nadalman na kami sa sobrang kakaisip. No. Lord, may Holy Ghost naman kami, yes. No. Lord, nabaptize naman kami, yes. Minsan, yung tagalabas, mas malakas pa yung loob sa atin eh. Wala nga silang Diyos. Wala nga silang kinikilalang Diyos, pero mas malakas pa sila sa atin. There are times, mga kapatid, when we think about our God, lalo na minsan, bumabiyahe tayo dyan sa kalsada. No. Minsan sa pagdadrive. No. Pagkasama mo yung partner mo, yung misis mo, mister mo, ibang klaseng experience yun. No? Hindi yung nag-aaway kayo sa loob, ha? Yung nagbabangayan kayo, ay talagang ibang klaseng experience yan. Pwede kayong madisgrasya dyan. But what I'm saying, mga kapatid, yung experience na dalawa kayo ang nakasakay and then you think about God. No? Tumatakbo. No? And then you think, Lord, kung wala ka sa buhay namin, ano kami ngayon? Lord, kung hindi mo kami kinuha, saan kami ngayon? No? Lord, with all these things, sa lahat ng pagsisikap namin, magkaroon man kami ng pera, pero hindi ka namin nakilala, hindi mo kami nakita, Lord, saan kami ngayon? Magugulat ka na lang, magugulat kayo, nagda-drive kayong dalawa. You feel the Holy Ghost. For where 2 or 3 are gathered together in His name, andyan siya in the midst of us.
We must think about God. No, ang dami nating isipin sa buhay. Sigurado sa ngayon, yung iba sa atin nag-iisip na kung anong ulam dyan mamaya. Ngayon sigurado baka may mainit na yung tiyan, kakaisip, ano kayang tanghalian mamaya? No, uuna na ako doon sa kantin, ano ang tinda nila Sister Madel, nila Sister Criselda, kailangan maka-preserve, maka-order na ako. Yung iba naman ngayon, baka may transaction pa sa labas na iniisip. No? Ang dami nating iniisip, mga kapatid. No? No? Kulang ang isang araw para sa lahat nakakaisip ng problema natin sa buhay. No? No? At sa kakaisip na yan, ilan kaya ang matitira para sa Diyos? No? At pagdating ng gabi, minsan unfair pa tayo sa Diyos. Pagdating ng gabi, hindi ka pwedeng pumasok sa opisina na late. No, kasi late nga may reprimanded ka pag may anong tawag doon? May memo ka. Mabuti sana kung ang memo mo promotion. Yung memo mo maya-maya disgrasya ka na. No. Minsan, masyado tayong unfair sa Diyos. We're praying for healing. And God gave us the healing. But after the healing, patamad-tamad tayo sa worship. Parang tayo naman makaramdam niyan. Yung effort ba natin sa worship, sapat na o hindi pa? No, Lord, pag magaling na ako, I'll give everything to you. Talagang... Pero pag okay na, simple na lang. Kung pwede lang gawin natin dyan yung mga kapatiran natin. Pag tinabihan ka na ni Sister Telma, sasabayan mo na. Umaano na eh. Pag gumano na, isa lang ibig sabihin nun, hataw ka na rin sa worship, huwag ka nang, why? Sa nakaranas na magkaroon ng frozen shoulder. Sa mga may edad pala yun, nangyayari pala yun. Yung may mga may edad na ba? Sa may edad lang ba yun, Sister Ning? Pwede pala, oo. No, sa nakaranas na magkaroon ng frozen shoulder at saka sa nakakaranas sa ngayon. How you wish. Lord, sana matanggal na ito. Pag okay na ito, talagang, itataas ko talaga ito, Lord. Talagang, pero pag andyan ka sa time, sa moment na yan, talagang, Lord, talagang, 2 taon daw. Walang gamot, walang therapy, kahit anong gawin mo. At tinitherapy, pero basta yun. Matagal, 2 years, ititherapy, bayad ka, bago i-therapy, pay muna. Why, mga kapatid? Sa simpleng bagay pa lang yan ng pagtaas ng kamay natin. And we have all the amenities. Pag sabi natin, Lord, thank you so much. Walang problema, di ba? Lord, thank you. Ang gaan. Lord, thank you. Why? Kung may frozen shoulder ka, Lord, Why? Sa simpleng bagay, Lord, we appreciate you so much, Lord Jesus. We are so thankful, Lord Jesus. We are thinking about God. That is why King David was a man after God's own heart, because he is willing to follow the will of God. To follow the will kung ano ang gusto ng Diyos, mga kapatid, sa Kanya. Minsan, kahit tayo lang mag-isa, huwag niyong iisipin na, sabi ni Brother Sam, maganda pala yung babiyahe ka na nag-uusap, may partner, hanap din tayo ng partner para... para masaya ang usapan. Para maka-relate. Gusto nating sabihin, mga kapatid, we must always take that opportunity kaysa sa mag-isip ng lahat ng negative, lahat ng depressing, lahat ng hindi maganda, lahat ng ikakabagsak mo. We must think about God. Why? Lahat ng ginawa niya sa atin, mabuti. Wala tayong mabilang at maisip na, Lord, dito may pagkukulang ka. Lord, dito may mali ka. Wala eh. Sa simpleng bagay na yan, we must be grateful to God always. Yung bang nakaraan ang usapan doon ng isang psychiatrist, psychologist,
ang usapan nila, ano ba ang silbi ng pag-iyak? No. May purpose ba ang pagluha? Mayroon, hindi yan i-design ng Diyos no, sa katawan natin. No, kasi, lalaki ka, Brother Eric, o Brother Ricky, pulis ka, don't cry. No, yung no. Kasi sa labas, yun ang macho image na binibigay. No. Yan ang nagiging problema kasi tayo ng mga lalaki, hindi talaga ako iyak. I'm the man. No, pero pagtago doon, yan, anong iiyakan? Yung bote. No. Yun nga, 4 kantos. No. Ginebra San Miguel. No, yung sabi natin, yung Ginebra San Miguel, nakikita natin dyan, sa mga dating tumitira niyan. Alam na alam nyo yan. No, hindi na nilalagay sa baso, diretso lunok. No, yung 4 kantos, kasi yung 4 yung kanto, yung Ginebra San Miguel na yan, yung gin. No, grabe pa naman sila, no? Yung nakalagay dyan na picture, no, si Gabriel ba yun? Nakaganon doon, sakay Satanas. No, yung Satanas, andun sa lupa, nakaganon. No, talo siya. No, yun ang nakalagay. Pero hindi lang yun nakatayo na ganon. Ang nangyayari, pag tinaas mo, talo na si Gabriel. No? Andun na sa taas. Si Satanas na yung nakaganon doon sa kanya. No? And we are not doing that anymore, mga kapatid. Yung pulang kabayo, red horse, we are not doing that anymore. Because if you do that, no, just think about, any unholiness, we are not perfect, unrighteousness, may iwasan natin yan, mga kapatid. Bago pa man natin magawa yan, we have the Holy Ghost, may konsensya tayo, bago natin magawa yan, na parang ipit ka na, just think about God. No, pakinggan natin ang Holy Ghost. No, brother, natalo na naman ako. Natalo ka kasi wala kang ibang iniisip kung yun na yun. Just think about God, magkakaroon ka ng lakas. No, just think about God, kung paano natin siya mapasaya, sigurado hindi ka mabababad sa ganong klaseng sitwasyon. No. Sigurado yun, mga kapatid. No. So minsan, ang daming ways kung paano natin mapasaya ang Diyos, ang daming ways kung paano natin siya mapasalamatan. Sa mga moments na tayo nasa ospital, wala kahit sino, just think about God. At walang magliligtas sa atin dyan kung hindi siya rin mismo. Sa mga panahon na hindi mo na kayang sumigaw dahil andyan na ang peligro. Andyan ang Diyos natin. Lahat, mga kapatid, ginawa niya para sa atin, and it's time for us na makabawi man lang sa Kanya. Yung bang, maging patas na lang tayo sa Diyos. Hindi puro yung sabi ko kanina, unfair tayo minsan sa Diyos natin. Sabi ko nga, pagpunta mo ng opisina, kailangan hindi ka malate kasi ma-reprimand ka, may memo ka. Pero minsan, pagdating ng gabi, with all the strength that God has given us, yung lakas na binigay niya sa atin para ibuhos natin lahat sa trabaho natin para kumita tayo. Binigay ng Diyos lahat sa atin. Protection sa kalsada, sa bus. Nakaraan, yung isang babae sa Rome, Italy. Hit and run. Ang punta doon, magandang buhay. Yun, sinagasaan lang. Namatay. So, ang nangyayari, mga kapatid, binuhos lahat ng Diyos sa atin, pero ang katotohanan, parang unfair minsan sa Diyos natin na pagdating ng gabi, Lord, you've given me all the strength para lamang sa kabuhayan ko, sa opisina, maibigay ko ang lahat sa iyo. Pero minsan unfair tayo, pagdating ng gabi. Lord, good night. See you tomorrow. Lord, thank you for being a long-suffering God. That is why we question sometimes, Lord, ito masama, bakit hindi mo pa i-judge yan? Because He is a long-suffering God. He is not willing that any should perish. But Lord,
gusto naming makabawi sa iyo. No? Ayaw namin, although we know, at yan ang plano ng Diyos, but Lord, we must think about you, we must think always about God, kung paano naman natin siya mapasaya. No? Kung paano natin siya mapaligaya. No, sa verse 5, basahin natin mga kapatid doon sa Psalms. No. Verse 5, for thou hast made him a little lower than the angels, and hast crowned him with glory and honor. No, nilikha mo siya na mas lower, mas mababa. Kaysa sa yan ang than the angels, and hast crowned him with glory and honor. Thou hast made him to have dominion over the works of thine hands. Thou hast put all things under his feet. Ito mga kapatid, God placed man at the head of all his works or creation, the heavens including the sun, the moon, and the stars. And the earth, including all the living things, it make him next to God in position and power over all creations. Adam was originally made higher than the angels. No, but by sin, dahil sa kasalanan, he was brought low and made subject to death. No, now man, yung tao sa ating lesson, or low estate, short of God's glory, is below angels. All sheep and oxen, and the beast of the field, the fowl of the air, and the fish of the sea, and whatsoever passeth through the paths of the seas. O Lord, our God, how excellent is thy name in all the earth. Thank you, Jesus. Daan lang tayo saglit, mga kapatid, sa 1 Samuel 13:14. But now thy kingdom shall not continue. Sinabi ito ni Samuel sa kay King Saul. The Lord hath sought a man, or him a man after his own heart, and the Lord hath commanded him to be captain over his people, because thou hast not kept that which the Lord commanded thee. No, David was chosen by God while King Saul was on the throne. Habang nakaupo pa sa pwesto si King Saul, pinili na ng Diyos si King David. David was called a man after God's own heart because he was faithful to the Lord. He was repentant when he did wrong. Marami pa dyan. He loved the Lord with all his heart. Ang sabi dyan sa Acts 13:22, I have found David, the son of Jesse, a man after mine own heart, which shall fulfill all my will. Ibig sabihin, sabi niya, all my will, according to my will. Why? David did not allow idolatry or set up a dictatorship form of government during his time. Because of Saul's disobedience, arrogance of faith, or arrogance, lack of faith, and refusal to trust in the Lord, Saul was rejected by God as king, and David was chosen. Malaking factor, mga kapatid, lalo na sa atin, that God has given us the Holy Ghost and baptized in Jesus' name, to think about Him always. Ang dami nating kaisipan. Buong araw, mauubos lang sa stress. Buong araw, mauubos lang sa problema. Pero andyan ang Diyos natin . Hindi siya nagpapabaya. Nasa atin. Nasa atin din ang solusyon. Nasa atin din ang problema. Nasa atin na lang kung anong desisyon ang gusto nating gawin. Mababad ka sa problema, madalman ka sa problema, mabigatan ka sa problema, o dito tayo sa side na mag-isip kung gaano kabuti at kung gaano
kamighty ang Diyos natin, mga kapatid. Ephesians 4:30, lapit na tayo. No. Ephesians 4:30, no. And grieve not the Holy Spirit of God, whereby are sealed unto the day of redemption. No, grieve not the Holy Spirit of God. No, wag natin siyang palungkutin, wag natin siyang palungkutin. No, whereby you are sealed unto the day of redemption, Ephesians 1:13. No. In whom you also trusted, after that you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also after that you believed, you were sealed with that Holy Spirit of promise. Last verse, Romans chapter 5. Chapter 5, verse 8. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Ibig niyang sabihin dito, minahal na tayo ng Diyos. Yung puso niya, binigay niya na sa atin. Ano ang sabi niya? While we were yet sinners. Christ died for us. Without condition. Yung bang hindi pa ba sapat sa atin na yung pasasalamat natin sa Diyos na Lord? Thank you. Kasi kami dating makasalanan, hindi mo na inantay na kami ay maging perfect, hindi mo na inantay na kami ay maging mabuti, maging malinis, bago pa man kami ay minahal mo na. Pinakita mo na sa amin kung gaano kakabuti that while we were yet sinners, Christ died for us. At yun naman ang purpose ng Diyos, mga kapatid, na bago pa man yan, yung pagmamahal niya ay nandyan na sa atin. Last verse, 2 Peter 3:9. 2 Peter 3:9, the Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing that any should perish, but all should come to repentance. So again, mga kapatid, our God, His hand is not short that it cannot save. Kailangan lang natin magtiwala, and of course, we must think about Him always. Kaysa sa magpatalo tayo sa sitwasyon sa buhay natin, dito sa mundo, just think about God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord.